We have God's sustaining grace. Okay? At gusto kong tignan natin ang sinabi ng 1 Peter chapter 5, verse 12. Anong sabi rito? By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein you stand. Tingnan mo, sabi niya, na sa aking palagay, sinulatan ko kayo ng maiksi lamang at akin kayong hinahamon. At ako'y nagpapatot, sinaksihan ko na ito nga ang biyaya ng Diyos. Anong sabi niya? Magsitibay kayo't maging matatag. Panginoon, maraming salamat. Napakaraming pitfalls sa aming pong dadaanan, napakaraming temptation. Isa sa mga dadaanan namin na hindi namin pwedeng takasan ay yung katotohanan na minsan naiinip na po kami, we would like to take shortcuts and it only bring us off track. We would like to take shortcuts ethically, spiritually, financially, and even relationally. And because of that, we were distracted from what you want us to do in our lives. Kinakain kami because shortcuts are always short-sightedness. Tulungan po na matutunan namin na ang salita mo mag-penetrate. Hindi namin nahayaan ang popularity, pleasure, profits, at even possession will distract us. We will stay focused on the most important thing in our lives, and that is our growing, wonderful relationship with you. May you help us, give us grace and mercy. Hindi namin ipagpapalit na kahit nahihirapan kami, magpapatuloy kami. Sa pangalan ni Kristo Jesus, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Sabi ko pong madalas sa inyo, we will face many pitfalls in a marathon called life. Ang buhay, ang ministry, ang pamilya, it's not a 100-yard sprint. No. It's not a 100 meters dash run. No. It's a marathon. Okay? Marathon yan. Marami tayong pagdadaanan. And regardless of what you go through, yung pagdadaanan mo, pwede mong panghawakan yung sinabi ni Peter, okay? This is the true grace of God wherein you stand. Okay? Ito yung tunay na biyaya ng Diyos. Okay? Ito yung biyaya na kung saan dapat doon ka nakatatag, nakatayo, upang doon kayo magsitibay. Ito yung sinasabi ng Word of God. Kasi kung ang tibay mo yung nakasalalay sa pera, mawawalan ka ng pera. Pag ang tibay mo yung nakasalalay sa tropa, mawawalan ka ng tropa. Pag ang tibay mo yung nakasalalay sa relasyon, ilan ang iniwan ng relasyon? Kanya sabi ng Bible, my purpose, sabi ni Peter, in writing to you is this, to encourage you, okay? To exhort you, to encourage you, okay? And to assure you, para patutuhanan sa iyo, na yung pinagdadaanan mo, maganda man o mapangit, mabigat man o magaang, okay? Masalimuot o hindi, okay? Ay bahagi ng biyaya ng Diyos sa iyo. Okay? Bahagi yan. Kanyang sabi ng ating talata, you stand firm in this grace. Okay? Manatili kang tumayo sa biyayang ito. Napag-usapan natin last week, yung God-sustaining grace will help you keep standing when you're tempted. Pag titignan naman natin iyon, mga kapatid. Yung pangalawa, God-sustaining grace will help you keep standing when you're tired. Nakakapagod magpatawad. Nakakapagod umasa. Nakakapagod gumawa ng tama. Nakakapagod yung makita mong yung mga walang nga, yung mga salbahe, sila yung pinagpapala, ikaw na marangal, ikaw na mahal ang pamilya, mahal ang Diyos, nananalangin, nagsasoul winning, nagbibigay, ikaw yung parang kinakapos. Nakakapagod yan. Ano sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 12, 21, okay? And now He will establish you with us in Christ, and at anointed that is God. Tingnan mo ha, yung nagpapatibay sa atin, okay? Nakasama ninyo, yung nagpahid ng langis, ang Diyos. Anong sabi sa verse 22? Na siya rin namang nagtatak sa atin at nagbigay sa atin ng patutuo ng banal na Espiritu ng ating mga puso. Sabi ko nga kaninang umaga, kahapon ng umaga, alas 7 doon sa binabible study ko, okay? Just try to think back in the sands of time. Nung kayo'y maliliit pa, nung hindi ka pa pulis, nung hindi ka pa opisyal,
Think of the many rejections that you received. Think of the so many things na nangyari sa iyo. Hindi ka kinalinga, ang daming mga negative things sa iyo. Pero look at where you are right now. Bakit nagtagumpay ka? You know why? You never give up on what is good. Kung yun nga mga walang iya, hindi tumitigil na, you know what I'm saying? Kung yun nga Italian job, yung pelikulang Italian job, sila yung nagplano paano sila magnakaw. Ba't hindi tayo magplano para tayo pagpalain? Huwag mong hanapin yung sweldo, hanapin mo yung pagpapala at yung kayamanang ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi, huwag mong hanapin yung rangya. Sometimes you're not tempted. Sometimes you're tired. Pagod ka na eh. Pagod ka na mag-pray. Pagod ka na maging faithful. Pagod ka na magpasakop. Pagod ka na magbasa ng Bible. Pagod ka na magpatawad. Pagod ka na umunawa. You're just tired. You're not tempted. Life is often exhausting. Gigising ka ng umaga, the same problem na tinulugan mo ng gabi, the same na makikita mong kasama mo sa bahay, and it requires a lot of energy. Lalo na nga when you're trying to do the right thing rather than the easy thing. Tatandaan niyo po, yung easy, madali yan. Mangopya ka, makipag-girlfriend ka nang walang paalam kay pastor. Yung tumakas ka sa loob, madali yan. Easy yan eh. Yung magkaroon ka ng gamit na hindi mo binili kasi nandukot ka, kasi nangupit ka. Yung lumaban sa magulong, easy yan. Uso yan eh. Pero yung gawin mo yung tama, magpakumbaba ka, magpatawad ka, magintay ka sa panahon pa, mahirap yan. You see? Kanya makakita ka pa ng mga tao na kino-comfort lang ka ng sarili. Sinasabi nila, wala kang makikitang matabang kinidnap. Kanya okay lang na maging mataba ka. Pinot pa niya yun. Bakit? Comfort sa sarili. Para naman mangingidnap niya sa kabila. Mahirap. Okay? Mapapagod ka. Mapapagod kang unawain yung sitwasyong tama naman ang ginagawa mo, nagpapatawad ka, nagpapasakop ka, sinusunod mo kalooban, ginagalang mo, pastor mo, binabalik mo yung kalooban mo, and yet you are having a lot of scarcity mentality. Napapagod ka, nahihirapan ka, nakita mo nagtataasan ng prices, dumarating tayo sa in a season that we're questioning whether God will provide. Pagising mo sa umaga, you will be greeted by lack, pangangailangan, patataas na problema. At nung Tuesday, kahapon, tumaas ng 6 pesos yung krudo at 1 and 20 pesos yata yung 20 centavos yung gasolina. Napakarami nating mga stressors in life. Nadagdag pa ito. Ang tanong natin, where is God in the midst of my chaos? Where is God in the midst of my difficulty? Where is God in the midst of my lack? Nasaan siya? You see? Na pag hindi ka nag-ingat, mapapagod ka, all you can see is limitation. All you can see is limited opportunity. Kailangan galingan ko, kailangan siraan ko to, kailangan upakan ko to para ako kasi baka siya pa ma-promote. Baka siya pa mabigyan ng magandang trabaho. Kailangan hindi ako mag-share, kailangan hindi ako magbibigay kasi baka mamaya kulangin ako. Meron din ako pangailangan. Titignan mo that God's supply is never enough. But is that true? O pagod ka lang? Naiinip ka lang? Ha? Naiinip ka lang? Ang tanong ko sa iyo ito, saan ka kukuha ng lakas to endure, ng lakas na mag-persevere? Yung inip hindi pumasok sa iyo. Okay? Where do you get the power to do the right thing rather than the easy thing? Where do you get the power to do the right thing when you're tempted, when you're dead tired? Saan ka kukuha? Anong gagamitin mo? Nakikita mo yung mga kasama mo sa trabaho, nagsisipsipan, naninira, sila na po-promote, ikaw nahiiwan ka. Saan ka kukuha ng kapagyarihan? Saan ka? Iinom ka ng Revicon o inom ka ng, what's that? Ano yung mga energy drink? Ng Cobra? Ano inumin mo? You see, where do you get the power to do the right thing pag you're dead tired? Pagpagod ka ng umunaw, pagpagod ka na maghintay. Okay?
Sabi ng Panginoon sa verse number 21 ng 2 Corinthians na binasa natin kanina, nang nagpapatibay sa amin na nakasama ninyo ay ang ating Panginoon. What is that? It is God who enables us. Okay? It is God that enables us. It is God that empowers along with you to stand firm for Christ. Kanya huwag kang aalis. Huwag kang manlalambot, huwag kang manlalamig. Kasi it is God. It is God that will enable you, that will establish you. Okay? So that you can stand firm. On your own, hindi mo kaya yan. On your own, mapapagod ka. On your own. Kahapon ng umaga, I woke up at 6, I prepared myself. Sabi ko, aalis na ako. Dante was up at 4 o'clock in the morning. Naghatid na ng mga bisita na nakitulog dito. Okay? Sabi ko, andito na ako. Dumating siya, sabi ko, diyan ka na lang, pasahero kita, ako magdadrive. Sabi ko, 10 minutes before 7 o'clock, I should be at Krame. Easy lang. Gawin natin dapat. Doon tayo. After ng devotion, after ng Bible study, may pinuntahan kami. Pagkatapos nun, may bisita ako galing sa Panabo. Sabi ko, nasan kayo exactly? Magallanes, Cavite, dadaan ng Tagaytay, Nasugbu, diretso doon. Sige, we'll be going there. So from Krame to Bulacan, Bulacan to Magallanes, we go there. Okay? Then I talk to people, we witness 7 people, and we won them to the Lord. Okay? Then sabi ko, I would like to treat you. Kakain tayo. Pero hindi tayo kakain sa restaurant na malaki. Dadalhin ko sa isang authentic na restaurant that you will love the cozy place. So sabi ko, Dante, tawagan mo si Bart. Sabi mo, order ako ng pagkain. Ito tayo. Maganda ng pagsit doon, I'll pay. Pumunta pa kami ng Silang from Magallanes, papunta Silang. And then sabi ni Pastor, sabi ko kay Pastor, Tay, dadaan ho kami, makikain kami dito na ako kaysa sa pa kami kumain, sa inyo lang. You know why? Kasi I patronized Filipino products, I patronized the people that I know, but kakain ka rin lang naman, ba't di pa sa kakilala mo? At huwag kang tatawad. Paano yayaman yan? Paano kikita? Kapatid naman kita, huwag tanggalin. Huwag ka nang tumawad, gagastos ka rin naman, doon ka na kumain. Magkakape nga, doon ka na magkape. Sabi ko, no, babayaran yan, kakain dito. Ando si Pastor Fajardo, sabi ko, pati yung pagkain ni Pastor, bayaran nyo na. Sabi niya, punta tayo sa church ko. That was past 8. Sige ho, dinala namin sa church, kwentuhan. Pinakita namin yung church ni Pastor Fajardo, sabi ko sa mga kasama ko, nakita niyo to? Ito yung main highway ha, Ginaldo Highway to. Papasok tayo roon. Pagdating sa may dulo, meron pang isang kaling papasok. Maliit yun, barangay Ditit. Ito yan. Nakita na yung biyaya ng Diyos. Okay? Then dumating kami dito mga past 10:30. Inayos pa namin. Then sabi ko, sige na. I'm dead tired. I'm so tired. But I still need to do something. I still need to do things. Saan ako kumuha ng lakas? Hindi sa kinain ko. Hindi nga ako nag-ano eh. But in Christ, who enables me to stand firm for God. Monday night, anong oras kami pinauwi ni Pastor Amante? Past 1 ng madaling araw. Hindi ko masabi, pwedeng mauna na ho ako. Kasi bukas alas 6 po, kailangan nasa Krame na ako. Pagdating sa labas, sinatid pa niya ako, nagtagal pa kami doon sa kalye. Nagkwentuhan pa, naghuntahan pa. Hindi ko masabi, Tay, yung sasakyan ko, naka-on, naka-start. Tumatakbo ho yung gasolina. Hindi nagkwentuhan pa, marami pang pinakita, ganito. Hindi mo mamadaliin eh. Okay? Exhausting. Pero bakit nakapag-akin ng kaluluwa? Ba't nakapag-Bible study? Ba't nakapag-drive? Ba't naging maayos? Ba't hindi nawala yung ngiti? Bakit? It is God that will enable you.
that will make you to stand firm to Christ, for Christ. He has commissioned us. He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our heart. That's why I always say, yung Holy Spirit, He is not just a person. He should be your very best friend. Nung pumanik si Kristo sa langit, hindi niya tayo iniwan ng comfortless. Meron tayong comfort na pangalan niya, Holy Spirit, nakatirayan sa loob ng katawan mo. Nandiyan siya. He was just there waiting, kausapin mo. Na pag sinasabi ko, friend, Holy Spirit, kapuin ako. Pero kaya pa. May kakausapin pa. May pupuntahan pa. Meron pang follow up. Okay? Lord, can you please empower me, enable me? Ang susi is having the Holy Spirit in your heart. Hindi ba yun yung tinanggap mo si Kristo? The Holy Spirit came to your heart? Anong sabi ng Ephesians 1:13? Tingnan mo. Ephesians 1:13. What does the Bible says? Okay? Ephesians 1:13. Nang pagkatapos yung magtiwala, pagkatapos yung mapakinggan ang salita ng katawan, yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na kayo'y naniniwala, kayo'y sinelyuhan ng Holy Spirit of promise. Meron kang selyo na doon ng Holy Spirit sa iyo, kasama mo siya. Okay, in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, anong sabi ng Word of God? What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost? Templo. Okay? Yung katawan mo, templo, kanya pag nagbabalorant at di ka nag-aaral, nakikita ng Holy Ghost yan. Pag meron kang sinupuntahang porn site, alam niya yan. Pag ikaw ay may galit at ngit-ngit sa puso mo, sumasagot ka sa nanay mo ng palihim, at nandoon yan, may tampo ka sa tatay mo, alam niya kasi yung katawan mo, templo. Hindi sa'yo yan. Alam niya na meron kang miniature na tato na ayaw mo ipakita. Alam niya kung ano kinakalikot mo kasi diyan nakatira. Ano sabi ng verse number 20? Kayo'y binili ng may halaga. Kanya inyong luwalhati ng Diyos sa inyong katawan. Sa inyong spirito na pag-aari niyo. Bakit? That body, your body is the temple. Kasama mo Holy Spirit. Nakikita ka niya. Okay? When God gives you a life mission, when God gives you a dream, when God gives you time, talent, and treasure, you can be sure na magkakaroon ka ng delay. Okay? Hindi mo agad makikita yan. Magkakaroon ka ng difficulties. Magkakaroon ka ng detours. Magkakaroon ng dead end along the way. Not because the dream came from God, not because the vision came from God, not because you have talent. Okay na no, magkakaroon ka ng delay, difficulties, detours, and dead end. Yung mawawalan ka ng pag-asa. Yung i-give up mo yung marriage mo. I-give up mo yung pag-aaral mo. I-give up mo yung pagmamahal mo sa nanay at tatay mo, maging sa anak mo, sa asawa mo. I-give up mo dyan. You don't do that. It's part of life. Bahagi ng buhay yung merong detour, bahagi ng buhay yung merong delay, bahagi ng buhay yung merong difficulty, bahagi ng buhay yung merong dead. Ang kagandahan ng sa atin, ang kaibahan natin sa mga saved, meron kang Holy Spirit na mag-i-enable, magpapalakas sa'yo. You see? Delays, difficulties, detours, and dead ends are natural part of life. Pwede kang maging handa dyan. Kasi may Holy Spirit ka. Kung meron dapat ma-discourage, kung meron dapat mainis, kung meron dapat na tumigil kasi may delay, may detours, may difficulties, may dead end, dapat si Noah. Tingnan mo. Okay? In Genesis 5:32, anong sabi ng Word of God? At si Noah ay 500 taon. Okay? 500. At si Noah ay nagkaroon ng anak ang pangalan, Shem, Ham, and Japheth. Okay? Tignan mo ha, 500 taon siya. Chapter 6, verse 3. Anong sabi ng Word of God? At sinabi ng Panginoon ng aking Espiritu, the Holy Spirit will not always strive with man. Okay? For that he is also flesh. Pero yung buhay niya shall be 120 years. Okay? Verse number 5. At nakita ng Diyos ang kasamaan, ang katigasan ng ulo ng tao, yung mabigat na kasamaan sa tao sa lupa, at ang buong haka, ang buong iniisip ng tao sa kanyang puso ay kawalang iyaan at parang masama parati.
Yung hindi nasusunod sa magulang. Hindi nagagalang, mangungupit, magmamadali. Na, because they wanted to be popular, they wanted to be, they were distracted by pleasure and profit and possession. Okay? Gusto na ng shortcut. Pag may problema, naiinip. Tumitigil. Nawala yung eternal focus. Ikukumpara ba? Ba't na faithful naman ako tapos ganito? Si Paul nga faithful pero saan napunta? Sa prison now. Si John the Baptist faithful, pero saan siya pinutulan ng ulo? Life will be tough. You will be overwhelmed with doubt at mag-iisip ka, ano ba? Tama ba itong ginagawa ko? Listen. The world is so wrong. Kaya sabi ng verse 6, at ang Diyos ay nagsisi na ginawa niya pa ang tao. At nalumbay ang kanyang puso. Verse 7, at sinabi ng Diyos, aking lilipulin ang tao. Ang lahat ng tao nilang mula sa mukha ng lupa. Yung tao, kasama yung mga hayop, kasama yung creeping thing, kasama yung lumilipad, sapagkat aking pinagsisihan na sila'y aking nilalang. Tingnan mo ha, napakasama ng lugar, napakasama ng sitwasyon. Ano sabi ng verse 8? But Noah found grace in the eyes of God. Ito dapat ang makita sa atin. Kung lahat ng kapitbahay mo, lahat ng kasama sa trabaho, lahat ng mga kasama sa school, nagmumura, dapat hindi ka. Dapat nagpapatuloy tayo kasi may biyaya tayo ng Diyos. Kung yung iba hindi tapat sa asawa, hindi ka. Kung yung iba hindi nagbibigay ng ikapo, hindi ka. Kung yung iba hindi marupatawad, hindi ka. Bakit? You found grace in the sight of God. Kasi, kung iba, immodest, hindi ka. Bakit? May biyaya ka, may Holy Spirit ka. Dapat pag tinignan ng iba ka. Kasi, anong sabi ng verse 9? At narito ang henerasyon, ang lahi ni Noah. Si Noah ay tapat, sakdal. Okay? Bakit? Siya'y lumakad kasama ng Diyos. Nakita mo kung bakit siya naging matapat? Nakita mo bakit siya naging matatag? Lumakad kasama ng Diyos eh. Nalakad ka ba? Kasi kung nalakad ka kasama ng Diyos, hindi ka may inip, hindi ka may inggit, hindi ka magmamadali, hindi ka magnahangad na ikaw yung maging popular. Hangarin mo maging change agent ka na ikaw yung gagamitin para makapag-akyat ng kaluluwa. Kung kahapon wini-witnessan ko, sinasabi ko sa kanila, sabi niya, kayo ho ba'y taga Batangas? Hindi. Ang nanay ko'y taga Cavite, ang tatay ko'y taga Bulacan. Kasi may punto ho kayo. Kayo ba? Ay, hindi ho, taga Davao ho kami. Mga kamote kayo, hirap na hirap ako magtagalog sa inyo. Pala makasabot ka ng Bisaya, kakaltukan ko kayo dyan. Oh. Tawa sila ng tao kasi dire-diretso po magsalta. Naintindihan naman ho namin yung Tagalog ninyo. You see? And we're just having fun. Imagine Bisaya sila, nandun sa Cavite, nandun sa may Magallanes, Cavite. Oh. Tapos inakay mo siya. Sino nagbigay sa amin ng kapangyarihan na kalakasan para mapaliwanag? Hindi kami, Panginoon. Tanong ko sa iyo, in this tough time, are you still walking with God? In this time of difficulty na nagtataasan ng presyo na parang wala nang tigil, ang kabigatan, do you have the grace of God? Are you walking humbly with God? Nagpapatuloy ba tayo? O nagmamadali tayo? Okay? You see? Kanya napapagod tayo eh. Ba't ka napapagod? Walang lakas galing sa Diyos. Tatanda mo yan. Pagka ang isang bagay pinilit mo, mapapagod ka, ilalayo ka sa pan. Kung yun yan tama, hindi mo dapat katamaran. Mapapagod ka, may delay, may detour, merong difficulty, merong dead end. Yung pang mali. Anong sabi ng Word of God? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow in it. Okay? Tingnan mo sabi ng Word of God, okay? Tingnan mo sabi, ha?
Sabi ng Bible, okay? I think it's in the book of Psalm. Okay? Sabi rito ng Panginoon, sandali ha? Hindi pala, sa Proverbs yata yun. 10:22. Tingnan mo ha? Proverbs 10:22. Ano sabi ng Word of God? Ang blessing ng Diyos, nakapagpapayaman, nakapagpatatag, at hindi nagdadagdag ng kalumbayan. Ba't may answered prayer ka, nakapunta ka sa ibang lugar? Bakit lugmo ka? Bakit baong ka sa utang? Bakit marami kang problema? Bakit meron? Sabi ng Bible Ano sabi ng Proverbs 28 verse 10? Ito mo sabi ng Proverbs 28 verse number 10. Okay? Mali ako. Tama. Ang sino mang nagdudulot sa matuwid na mapahiwalay. Okay? Ito mo ha? Tapat yan. Dahil sa'yo, nawala. Napunta sa evil way. Siya mismo malalaglag. Sa hukay na kanyang ginawa, but the upright, tignan mo ha, shall have good things in possession. Pagpatuloy kang nagiging matuwid, pagpatuloy kang nagpapasa, pagpatuloy kang naglumalakad siya, hindi ka pagkakaitan ng Diyos ng mabuting bagay. Ano na sa Genesis 7:11? Balik tayo sa Genesis 7:11. Okay? At nung 600 years of Noah's life, tignan mo ha, balik mo doon sa Genesis chapter 5:32. 5:32, anong sabi ng 5:32? Okay? Genesis 5:32, yung kanina. At si Noah ay 500 years old. Tingnan mo ha, punta ka sa 7:11. 600 years si Noah. Ikalawang buwan, 17 araw, na ang durungawan ng langit ay nabuksan at nagsimula ng ulan. Ito na yung flood. Can you just imagine? 100 years. Okay? When Noah started the project, he was 500 years old. Sabi ng Diyos, gagawa daw ako ng ark. Gagawa daw ako ng ark. Di gumawa tayo ng ark. Hindi niya sinabi, tika muna, nasan ba ako? I am 500 miles away from the sea. And then sabi, bakit ka gagawa ng ark? Kasi uulan. They don't know what rain was. Hindi nila maulan Kasi the vegetations there were being sustained by the dew, yung hamog. Imagine mo kang tanga gumagawa. Ano yan? O Noah, anong ginagawa mo? Ark? Ba't ano yung ark? Malaking barko. Bakit? Uulan. Ano yung ulan? Kasi babaha. Ano yung baha? That Noah was faithful. May delay, may difficulties, mayroong doubt, mayroong tinatawag na dead ends, may detours. First year, pwede ka maging faithful Second year, pwede ka maging faithful. Imagine 500 years old sa nung simula, 600 years to pumatak yung ulan. Sipin mo yung anak niya, 100 taon na. Tay, ano ba? Totoo ba yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? Tay, ano ba? Pinagtatawanan na kami. Nagsimula kami gumagapang, ngayon matatanda na kami, may asawa na kami, hindi pa dumating yan. Can you be faithful for 100 years? Can you still walk with God for 100 years? Can you still do the right thing for 100 years? Hindi mo kakayanin without the Holy Spirit. Alam mo kung bakit? Nanligaw ka agad ng walang pabor, walang ano? Nagmamadali kayo, ba't na tumaalis ka? Napapagod kasi ko. You ask me, 39 years I've been serving God full time. Am I tired? No. Why? I have the Holy Spirit. I have the Holy Spirit that enables me, that makes me stand, and made me so strong. Di ba magandang makita na hikain to, may sakit to, inastroke to, meron tong issue sa buhay. Pero ba't nagpapatuloy? May banal na spirito, lumalakad, may pabor ng Diyos. Yun ang dapat makita sa atin.
Pero pag wala kang Holy Spirit, kinakaya mo sarili mo, titigil ka, hindi ka na magpapatuloy, titigil mo, you will give up your dream, you will not be nice anymore, you will not be winning souls, you will not be giving kasi napapagod ka. You're not tempted, you're just tired. Wala ka pang napapatunayan, ang angas mo na. $700 years. Imagine no one encourages Noah. Okay? He was just there with his hammer, with his nail, with his saw. Ginagawa araw-araw, Lord, hindi ko maintindihan to. Ang layo-layo, pinagtatawanan na ako, pero gagawin ko to. I'll show you my faith because I walk with you. I trusted you. Kung tama yung ginagawa mo, why are you gonna give it up? Why will you give it up? From the time I got saved up to now, I will never stop giving back to God my tithe, my time, my offering. I will never get tired of trusting. I will never get tired of encouraging other people. I will never get tired of forgiving people. I will never get tired of doing God's will. Bakit? May nagpapalakas sa akin, Holy Spirit. Alam mo kung ba't napapagod ka? Sinasarili mo. Sinasarili mo eh. Mali. Sabi ko nga nung Friday, sabi ko, tingnan mo na. Sabi ko na, mali assessment ko eh. Di ba tinanong kita, Emerson? Yung bang Subic, malapit sa Clark? Tinanong kita, di ba? Eh, nakakardo kami lahat. Di ba sabi mo, tinanong kita, ano mas malayo, Subic or Tarlac? Hindi ka sumagot. Enak ng kamote ka, Sambales na pala to. Okay? Sambales. Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Diretso, Bataan, Sambales. Okay? Sambales. Sabi ko, Lord, enable me. Umulan. Basang-basa kami. Alam ko na. Iiwan ko na lang yung motor ko kay na Pastor Emerson. Tapos sasakay na ako, dito naman yung van eh. Sasakay na lang ako, babalikan ko na lang. Pero sabi ko, Holy Spirit, marapat ba yun? Iiwanan ko si Bruno. Malulungkot naman ito. Can you please enable me? Alam ko na yung linyahan eh. Pagdating ng San Fernando, mawawala na si Emerson. Pagdating ng Baliwag, mawawala na si Dong. Pagdating ng Marilao, mawawala na si Booth. Pagdating ng Mindanao Avenue, mawawala na si Godwin, may iwan na ako. Alone again, naturally. Sabi ko, Lord, it's you and me. Pero tatapusin natin, ha? Sinimulan mo ako, napapunta mo nga ako din, mapapabalik mo rin ako. Who enables me to drive from Manila to Zambales, from Zambales, going back to Manila. Papunta, inisan, pabalik. Basang-basa kami, ultimo yung boots ko, basa, yung gloves ko, basa. Na pagdating dito'y natuyo na. Who enables me? It's not me. Wala akong endurance dun eh. But it was God who helped me to finish my course. Now listen, do you trust God? Do you tap the resources that you have with God? Saan ka kumukuha ng lakas? Saan ka kumukuha ng kapangyarihan para magpatawad, magtiwala, magpatuloy? Noah trusted God. Noah walked with God. Noah found grace in God. When Noah heard God's warning about the future, naniwala si Noah sa Diyos. Even there was no sign of flood. Okay? I bet many days, there were days na ando dun yung doubt, ando dun yung tinatawag na despair, difficulty, ando yung detour at dead end. Tama ba to, Panginoon? I don't feel like going to work. Okay?
Imagine 43,800 days. Okay? 43,800, that is 100 years. He went to the same place and do the same work nang walang nakikitang patak ng ulan. Who sustained him? God. Who enables him? God. Bakit? He walked with God. Sabi mo, matapat ka. Sabi mo, faithful ka. Sabi mo, prayerful ka. Why are you giving up being nice? Why are you giving up giving back your tithes and your offerings? Why are you giving up sa pag-aaral mo? Why are you giving up your family? Why are you giving up your mom and your dad? Why are you giving up your soul winning? Why are you giving up on a God-given dream? Bakit? Baka naman hindi ka lumalakad kasama ng Diyos. Baka naman sariling lakas lang yan. Imagine 43,800 days. He never gave up. The same place, the same work, the same thing every day. 43,800 days. Ba't tumitigil ka? Napapagod ka na magturo. Ang school, that is just 210 days in a year. Okay? 210 days. Ito, 43,800 days. 100 years. Walking, doing the same thing, going to the same place. No improvement. At the same time, he was preaching, no one getting saved. Siya lang. Walang encouragement. Walang Facebook. Walang pumapalakpak. Kailangan may pumapalakpak. Kailangan may nag-encourage. Ask Noah. He lived his life on an audience of one, and that's the only thing that keeps him going. I'm not going to give up. I'm not going to stop. I'm not going to doubt what God has said. Ano yung dapat, ano yung malapit ka nang mag-give up? You see? Ano masabi ng Diyos? Ha? Because I'm alive. Ano sabi ng Holy Spirit? Because I'm inside of you. I sealed you. I empower, enable you. You have the right to smile. You keep on smiling. You keep on fighting. You keep on standing. Knowing that He will be right for you. And that for sure, He will not let you down. He will sustain you. He will empower you. He will enable you. Ginawa niya nga kay Noah sa'yo, hindi. Don't give up your dreams. Don't give up on your marriage. Don't give up on your health. Don't give up. Why? Because God is in control. You see? Don't give up. Ano yung nasa prayer diary mo noon na ngayon give up mo na? I told Job, remember Job? May of 2006, we were at Chattanooga, Tennessee. We saw the launching of the FJ Cruiser. When we first saw it, we said, wow! Ano sabi natin? In God's time, gonna have that. 2022, God gave. 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, Are you following me? You have not read the final chapter of your life. Isinulat na ng Diyos yun eh. Pero hindi pa nababasa. Napahiya ka lang. Nakantsawan ka lang. May nang-iwan lang sa'yo. Ask me what it felt na iwanan ka ng mga taong tinulungan mo, ng mga taong pinag-aral mo, ng mga taong sinamayan mo, and then they turn their back on you. Did I get mad? Did I get bitter? No, I did not. Bakit? I did it for God. Nanumbat ba ako? No, I will not. Bakit?
Ginawa ko sa Diyos yun eh. God is my audience. God is the one who helped me. Kanya nga sabi ni Rene Pambira si pastor, hindi siya speaker sa Cebu. Okay? Pero bago makalabas si pastor, nandito ako sa auditorium. Palabas doon. It will take me an hour before I get out. Bakit? Sa dami ng papapirma, dami magpipirma, every day. Sabi ko, pastor, sandali lang. Okay. Nung Sunday night, nandun ako sa isang church. Naka-4 na balik na si Glenn. Tara na sa taas. Sabi mo yung member mo. Yung mga ibang pastor, sabihin mo sila, wag ako. Hindi sila hahanga sa iyo kasi matalino ka. Kasi magaling ka, no? Hahanga sila kasi nag-endure ka sa faith. You keep on doing the right thing. You keep on winning souls and you keep on honoring God and you keep on walking with God kahit walang pumapalakpak sa iyo. Ano sabi ng 2 Chronicles 16:9? Ang mata ng Panginoon ay parot parito para ipakita niya sa buong mundo. Ipakita niyang siya'y malakas. Na siya'y matibay. Sa mga taong ang puso ay sakdal patungkol sa Kanya. Paano mo malaman ng Diyos ay magpapalakas sa iyo kung ikaw ay natisod, ikaw ay huminto, ikaw ay hindi nagpatuloy, ikaw ay nainip, ikaw ay nagnakaw para magkaroon ng gamit, ikaw ay nakipagsyota, nakipagjowa nang hindi naman alam. The Lord will always show Himself strong. He will show Himself strong. Kanino? Ipakikita niya na siya'y matibay in the behalf of them whose heart is perfect. Are you walking with God? Are you honoring God? Huh? Is God being magnified in your life? Pag tinitingnan ka ba nila, sabihin, kasi mayaman yan, kasi matalino yan, kasi, o sasabihin nila, kung wala ang Diyos, hindi niya kaya. Kung wala ang Diyos, hindi kakayanin. A lot of people in Cebu does not even realize, or does not even, are you sure you're not about to speak? No, I'm just here to sit down. What? I can sit down. Why? That's my job. My job is to be a second man, just to help the pastor, to just assure them that I'm here. May mga tao hindi pumunta. Bakit? Hindi ka naman speaker eh. Ba't ako pupunta? Hindi naman ako speaker. Ako nga hindi speaker, nagpunta ako eh. Oh. Hindi ako speaker, nandun ako. Ando kami sa gilid. You see? We're just rejoicing, we're just saying amen. Ano ni-reward ng Diyos sa akin? Ang pinasusundo personal sa akin ni Pastor Ben, ni Pastor Gisalba, at saka ni Pastor Ken. Saan ako natira? Sa hotel ng mga speaker. Sino nagpapakain sa akin? Yung mga members na mayayaman doon sa Cebu. Kami na mag-ano, paalam ka kay Pastor. Pag di pumayag si Pastor, di ako sasama. Hindi po, nagpaalam po may kasama po siya. Good. Then I'll come with you. You don't invite me without the approval of your pastor. Opo. Ano sikreto? Hindi galing. Hindi talino. Ano? Endurance. Mapapagod ka. Merong delay, merong doubt, merong difficulty, merong detour, merong dead end. Sometimes you're not tempted, you're just tired. Alam mo kung ba't ka napapagod? Sariling lakas. It should be the Lord's power. It should be the Lord enabling you. It should be the Lord that is giving you the power. Ano sabi ng Philippians 2:13? Tingnan mo sabi ng Philippians 2:13 ha. Tingnan mo ha, nagpagkaganda-ganda nito. Okay? Philippians 2:13, ano pagkakasagot dyan? Ang Diyos ang gumagawa sa iyo para magampanan mo yung kalooban at gawin mo yung kanyang naising maganda. It is God that works in you, through you. It's not us.
It's not me, it's not you, it's God. Hindi tayo nasa ministry para magpakitang gilas. Hindi ito showtime, hindi ito Itbulaga, hindi ito LOL or whatever. It's the ministry. Yung folly mo, ministry yan. Yung pagbibigay, ministry yan. Yung soul winning, ministry yan. Lahat yan, it is God that will work in you. You see? Kanya when people were telling me, are you okay? Yeah. Kasi it seems that you're not getting tired. Philippians 4:13. 2:13. Okay? Ano pa sabi ng Philippians 1:6? Okay? Tino mo sabi ng Philippians 1:6 ha? Ano sabi niya? Being confident of this very thing. Ako'y matatag at naniniwala din eh. Ano yun? Yung nagsimula na mabuting gawa sa akin, ipagpapatuloy niyo ito. Meaning palalakasin niya ako, patitibayin niya ako, hanggang si Kristo'y dumating. You don't give up on your children. You don't give up on your dream. You don't give up on God-given time, talent, treasure na ibinigay sa'yo. You need to use that. Siya magpapalakas sa iyo eh. Alam mo kung bakit hindi ka magpapatawad? Ha? Emosyon eh. Emosyon. Hindi ko kayang patawarin yan. Why do you have that kind of feeling? It was not God. You see? Ang Diyos nga, walang kasalanan, nagpatawad. Ikaw naman na recipient lang ng kapatawaran ng Diyos, ng kahabagan, hindi ka makapatawad. Bakit? Sarili. Nasaktan ako. Hindi ko makakalimutan yung sinabi. Hindi ko makakalimutan yung ginawa. Hindi ko malilimutan yung kanyang yung pagtrato niya sa akin. Gagantihan ko to. Alam mo kung ba't ganon? Sarili. Kanya nga meron akong pinagalitang isabi ko. Alam mo yung nilabas mo, before you have that, I have those evidences. I did not even bother to do that. Why? Why would I do that? Hawak ko lahat ng ebidensya to pin these people, but I will not do that. Why? It's their game. It is not God's game. God is always on the alert. Constantly on the lookout for people who are totally committed to Him. Ikaw ba to? Kung madali kang tumigil, madali kang mag-give up kasi may delay, may detour, may difficulties, mayroong dead end. May doubt, titigil ka na. Kasi hindi ikaw ang leader. Kasi hindi ikaw pinasalamatan. Kasi hindi nag-apologize sa'yo nakagawa ng mali. Titigil ka na? No! Pag committed ka sa Diyos, magpapatuloy ka. He is looking for people who are committed to Him and His plan so that He can bless them. Then if you want God to bless you, then be blessable, able to be blessed. And He will only bless the people that are committed, that are tapping His power, His enablement. Magpapatuloy. Anong sabi ng 1 Timothy 1:12? Tingnan mo. Anong sabi ni Paul? Okay? 1 Timothy chapter 1, verse number 12. Ito yung pagkakasalansan niya, ha? Ako'y nagpapasalamat kay Kristo na nagpalakas sa akin. Bakit? Ako'y kanyang ibinilang na tapat. Hindi naman ako tapat. At ako'y nilagay niya sa ministry. Ano sinasabi mo? Iiwanan ko yung ministry yan, mahihirapan yung Joey na yan. Tanga ka pala yun, no? Hindi tayo nagpapalakas, Panginoon. Siya nag-enable. Siya nagbilang ng tapat sa iyo at siya naglagay sa iyo, hindi sarili mo lang. Kung sarili mo lang, wala ang Diyos na nagpapalakas, hindi ka tatagal. Ito naman tanong ko sa iyo, nagtagal ka na, ba't hindi pa itama? Nandudong ka na eh, nakasawsaw ka na eh. Am I right? Nakasawsaw ka na, tuloy mo na. Hayaan mong makita si Kristo na malakas, matibay. Ano sabi niya? Ako'y naghahanap ng tao para ipakita ko na ako'y malakas na nagpapatibay sa mga tao ka ng puso'y sakdal. Hindi napakaganda nun. Nasasabihin nito mga to, matagal na sa ministry, nagpapatuloy pa at yung kalang ginagawa, lalong gumaganda.
Kahapon ang kasama ko, general. Tuwan-tuwa siya. Pastor, salamat po ha. Sabi ko, panay tawag sa akin dahil may death threat ka daw. Oo nga po, pastor eh. Huwag kang mag-alala. Pagpipray ka namin. Oh, Lord, ingatan po si General na yung death threat niya, huwag siyang anuhin. Kasi, sino nakikita sa'yo? Will people wait for you? Kung ikaw lang? What are you going to show? Your muscles? Your wisdom? Or God? Tama? It is God who enabled me. Counting me faithful. Putting me into the ministry. Hindi tayo tinawag, hindi kasi magaling ka no. Kasi willing ka. Willing ka ng Holy Spirit mag-enable, magpalakas, magpagamit. Huwag yayabang. Keep walking with God. Keep humbling with God. And Lord, hindi ko kaya kung wala ka. Do you want to be one of those people that God will bless? If you want to be the people and a person that God would bless, then don't give up. Don't give up. Huwag kang bibitaw. Okay? What is the God-sized dream that you've been ready to give up kasi may difficulties at may delay? Yung handa mo ng talikuran, handa mo ng iwan. Okay? Nung last week, while I was praying for kasi every time you're giving your offerings, pinadadala sa akin yung record, I always thank God for every member that are giving their offerings, no matter how small or big it was. I was surprised last week. I was able to give 45,000. Sabi ko, pinagpala ako ng ganon? Pinagpala ako ng ganong kalaki? O malaki lang talaga dahil di naman ako nagastos. Nakita ko yung tithes ko, 15,000. Nakita ko yung ganito. Sabi ko, ayos ah. Did I receive 150? No. Kung may blessing ako, dagdag mo sa offering yan. Dagdag mo sa offering yan. Ano to? Tithes, lagay mo sa tithes. Kumita ka. Wala. Lagay mo lang. Gusto ko eh. O, lagay mo naman sa misyon. Lagay mo ito sa ganun. So, lagay. Why? Una-una, I don't eat. When I eat, somebody pays. So, dahil saan ko lalagayan ako? Lord, sa'yo magpapalakas. Bakit? I want you to bless me in my old age. Have you grown spiritually through the detours and the delays of your life? Sa mga delays, difficulties, and detours and dead end, lumago ka ba, tumibay ka ba, lumakas ka ba, nakita mo ba? Kaya pala. Kaya pala. Pag matutulog ako, sinasabi ko, Lord, kalahin mo, no? Alam ko, katabi lang nung Clark yung Subic, pero malayo pala yun, Sambales pala yun, nagawa ko. Inulan pa kami, nakauwi ako. Am I a certified motor rider or what? Or you just enabled me? Thank you. Ang tanong ko sa iyo, how do you want God to bless you as you commit your life fully to Him? Gaano kalaking blessing ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? How much do you want God to bless you? I always remember what Pastor Fardo used to say when we were young. Pag hinanda mo sarili mo sa ganire, ganyan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Pag hinanda mo sarili mo sa ganire, ganyan ang paggamit ng Diyos. Pag hinanda mo sarili mo sa dulot-dulo, dun din yan. Ang tanong, hanggang saan mo hinahanda ang sarili mo para sa Panginoon? Huwag mong habulin yung sweldo. Huwag mong habulin yung pera.
Ang habulin mo yung pabor at biyaya ng Diyos. Ang habulin mo, Panginoon. Ang habulin mo, yung kahabagan ng Diyos na laging bago every morning. At pagka yun na hinabol mo, hindi mo intindihin yung detour, yung delay, yung difficulties, yung dead end, magpapatuloy ka kasi alam mo, yung sinimula ng Diyos, tatapusin niya. Okay? That's why we, as a church, have proven that. Tinapos natin ang building natin. Sabi ni Pastor Freddy kahapon, alam mo, tol, maraming nakaka-building pero galing sa Amerika, maraming tulong. Kayo lang yan eh. Nakakaroon ka ng sasakyan, hindi naman dinidiscount natin ibang tao, ha? No. We're happy na may nagbibigay sa kanila. Pero kayo lang eh. Wala kayong Amerikano, wala kang Koreano. Sabi kaya, it was just the members' love. And whatever I have, galing sa pagsunod ng mga members. And that excites me. Pinanonood kayo. Nakikita nila how you obey God. Ang tanong ko sa inyo, magpapatuloy ba kayo o titigil na kayo? Gonna throw the towel? Gonna say, ayoko na, pagod na ako? Iba naman? No. You see? I have a wonderful time praying for you this morning. I have a wonderful time reading. In fact, September 26, I'm done with this Bible. October, I'm going to read my new Bible. I'm a busy person. I do a lot of things. But I don't neglect my prayer time, my Bible reading time. I don't neglect my quiet time with God. That's why when I say I prayed for you, I really prayed for you. And I can even mention the same of your sons and your daughters, even your nanay at tatay, even your friends that I know. I see to it that I give time. It's my me time. And I'm thanking God, sabi ko, Lord, salamat ha. Tinutulungan mo akong matapos to. Kasi ikaw na nagsimula sa akin, tatapusin ito hanggang sa dulo. I really appreciate what God is doing. Hindi madali. Pero kaya. Hindi madali. Pero dahil may nag-enable, nagpapalakas, susuka pero hindi susuko. Amen? Magpapatuloy. Iiyak. Pero hindi iiwan ang gawain. Sino nagpapalakas yun? 38 years. Tuwan-tuwa ako lagi na may dadalhin ako mga pastor, kay Pastor Fajardo, sa simbahan niya, kinukwento ko how good God is in the grace of God. Ay di si pastor na may tuwan-tuwa. Sabi ko, yan ho yun, yan. Bakit? Kasi namamangha sila sa biyaya. Unang-una yung liblib. Alam din nila nangyari. Pero bakit naroon? Nakatayo. Bakit? The grace enables him. He walked. And I'm just happy. Are you about to give up? The sustaining grace of God will help you keep standing when you're tired. Pagod ka na? Ha? Ha?
Pagod na? Baka kanya napapagod kasi sarili. Baka kanya napapagod kasi ikaw lang. You see? Ellen yesterday went to the City Hall ng Makati. She has to settle some problems that she has. She paid 52,000 of taxes. Sabi ko, bakit umabot ng 52,000? Kinuwenta. You learn your lesson. Yeah. Okay. Mo taxes 52,000. Hindi ka ba natutuwa na nagbayad ka ng taxes mo, 52,000? Just right in time. Tanong ko sa iyo, pag nagbayad ka ng taxes na 52,000, ano ibig sabihin nun? May asset ka. May blessing ka ng Diyos. Tama? Are you with me? Sabi ko, privilege ka. When I received the letter, sabi ko, may letter na pinadala. Ano ba to? Ito po. Una, akala namin 32,000 lang. O sige, yan. Bayaran mo. Sabi niya, Dad, 52 daw. Good. Praise the Lord. At least nakatulong ka sa gobyerno ng Makati. Ganyan sila sa Makati. And I thank God for that. Sabi ko, give up ka na, tuloy ka pa. Tuloy. Oh, good. That's good. Aangal ka ba? Dahil nagbayad ka ng 52,000 sa taxes mo? O magpapasalamat ka? Are you following me? Delays, detours, difficulties, dead-end doubts. Lahat ng yan, kakainin ang lakas mo pag hindi ang Diyos ang kalakasan mo. I-give up mo yung ministry mo, i-give up mo yung pangarap ng Diyos sa iyo, i-give up mo yung family mo, i-give mo lahat kasi you're exhausted and tired kasi ikaw lang ang gumagawa, hindi ang Diyos. You see? Hindi ang Diyos. Are we that rich that we can pay 50,000, 52,000 sa taxes? We're not. But we're blessed na wala kaming inutangan. Na hindi kami umaray. Sabi ko, settle mo yan. Learn from your mistakes. Every January, you have to settle it. Every January, you have to pay 11,000 for the taxes so that it will not pile up. Yes. Mahirap yan sa simula, pero okay lang yan. Bakit? Ibig sabihin, the Lord has blessed you that much. Saan makukuha ng pera yan? Chemist yan. Chemist si Ellen at Bioli, alam mo yun? Chemister na asa. New Zealand. What doubts, delays, difficulties, and detours and dead ends that you're about to give up? Nahirapan ka lang sa pace, titigil ka na? Ha? Hindi lang natapos yung projection, titigil na? Nahirapan lang kasi napahiya, titigil na? Magmamadali? Shortcuts? You want to be convenient? Mali. It is God that will enable you, that will help you to finish what He has given you. Stop
the right resources. Get it. Okay? Get it. Do that. I don't know what your problems are, but God knows it. Hindi mo kakayanin on your own, pero let God enables you. Let God empower you. Let God be the one that will make you stand. The sustaining grace of God will help you fight that kind of tiredness. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo po kami. Kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna. Narito kami, pagod, may pagdududa, may hirap na pinagdadaanan, pero umaasang kami inyong napapansin. Umaasang kami inyong makikita na ikaw ang aming lalapitan, ikaw ang aming pupuntahan. Yung bukal ng inyong kapangyarihan, yun ang amin pong hihingin, na hayaan dumaloy sa amin. Help us. Sometimes we're having tough times not because we're tempted, but because we're tired, exhausted. Pero ikaw ang kalakasan namin. We will never get tired of doing what is right. We will never get tired of doing what is right. We will never get tired of doing the things that will give honor and glory to you and to your name. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, will you come at the altar and say, Lord, help me to endure, to persevere, not to complain, to any delays, difficulties, detours, dead ends in life, magpapatuloy ako dito sa altar. God bless you.